Hi guys, it's Mema and welcome back to my channel. So for today's video, I'm back again with another Plan With Me setup, and for this month, since it's April and super special ng month na to. So kaya siya special kasi birth month ko to, and kung gusto niyo na makita yung setup natin, let's get into the video. So yung setup natin ngayon, yung setup ko for April Plan With Me is isa siya sa pinaka-random na theme na ginawa ko. First, kasi, yung color palette na kailangan kong magawa ng setup is color orange and yellow. So, yung month na to is gusto ko siyang maging transition sa previous color palette na ginamit ko and dun sa next color palette na ginamit ko. So, dito, combination siya ng color orange and color yellow. So, yung isa sa mga naisip kong theme, yung original theme talaga nito is pure maple leaves lang siya. And, sabi ko, hindi ko kaya mag-drawing ng puno at ng puro leaves. So, bakit hindi ko na lang gawin na combination ng different objects or different things na merong color orange and yellow. And kahit hindi color orange and yellow, ginawa ko yung color orange and yellow. So, yung isa sa mga nilagay ko dito is yun nga, yung maple leaf. Isa lang yung nilagay ko. Tapos sa baba nun is sunset. Kasi alam naman natin na sunset, color orange and yellow. And, meron, ato daw, ang tawag dyan? Pinwheel? Pinwheel. Hindi, basta yun yung mga yung iniikot pag summer. And kaya siya random. Yung isa pang dahilan kasi summer dito sa Pilipinas and super init. And wala yata kami autumn or wala. Pero naglalagas yung mga puno. Basta yon. Then yung isa pa sa inspiration ng layout na to is yung nakita ko sa Instagram and ilalagay ko na lang siya dyan sa screen para makita niyo rin kung ano yung ibig sabihin, kung ano yung ibig kong sabihin kasi hindi ko siya ma-explain ng maayos. Tapos, yung ginamit ko dito pang background kasi gusto ko parang soft lang yung mga background nung ating mga squares and rectangles. Ginamit ko yung semi-art na watercolor na meron ako. Tapos, ginamit ko rin yung mga brush pens na meron ako galing sa Tombow na binili ko. Tapos, gumamit din ako ng isa pang brush pen gamit sa 100 double-headed brush pen. So, dito, pinilit ko yung sarili ko na hindi gumamit ng black. And yun yung isa sa mga goal ko na hindi gumamit ng black since parang na-overpower nung black yung mga color palette na pinipili ko or yung mga gagawin ko. Parang mas nag-i-stand out yung color black kesa dun sa mga colors, sa ibang colors na dapat makikita. So, yung ginamit ko is yung darkest color pang title, pansulat, ganyan. So, sa left spread naman natin is yung yung aking monthly calendar. So, yung monthly calendar ko is maliit lang siya, pero functional pa rin naman siya. Kaya ako nasabing functional kasi kahit na maliit yung calendar ko, naglagay pa rin ako ng pwede kong pagsulatan ng mga important events sa month na to, katulad na lang ng yan. At saka yung isa pa, kaya mabilis lang yung setup ko and simple lang siya kasi face to face na daw kami and totoo na raw yun. Kailangan ko na pumasok ng school and kailangan ko rin ng functional and simple lang na setup. Simple lang naman siya, di ba? Kayo na magsabi. So, ayan, sa upper right, gumawa lang ako ng lantern. Basta lantern yan. Tapos sa lower left naman is lemon and orange kasi nga yellow and orange. So, ayan, natapos na ang ating first two spreads and yung second spread natin and ang ating, syempre, last spread na. Combination siya ng weekly spread and ng habit tracker. So, kailangan nga natin maging efficient. Kailangan natin maging simple pero functional. So, pinag-combine ko lang din yung weekly spread and yung habit tracker para dun sa upper part nung spread na to. Ang i-flip ko na lang is yung
weekly spread. So, hindi natin ma-i-istorbo yung nasa babang part na habit tracker. Kasi hindi mo siya na-flip yung upper part lang. Ito yung ginawa ko rin yung layout na to sa iba ko pang theme. Katulad na lang nung May last year. Yun, yung milk carton, yung color green. Tapos dito, ginawa ko lang din yung ginawa ko dun sa naunang spread. Pero, hindi ako naglagay ng masyadong drawing. So, ang important part lang yung nilagay ko, which is yung paglalagyan ko ng mga task ko and yung habit tracker ko. Pero, syempre, hindi ko rin naman kinalimutan yung color palette na meron ako dito. Ginamit ko siya pang header or pang color ng mga header natin. So, ayan. Syempre, pangit yung pagkakagupit ko. Akala ko masisira ko pa yung notebook ko dito. Pero, okay lang. Maayos naman siya tingnan. So, ayan na yung sinasabi ko, diba? Makikita nyo na yung full length ng habit tracker ko. And hindi na rin pala ako naglagay ng quote or drawing page kasi mukha namang quote and drawing spread yung cover page ko, diba? Mukha naman siyang yun, basta mukha siyang drawing na chuchu. So, dito sa baba yung habit tracker natin is, syempre, kompleto na ulit sila. 5 na sila. Di ba sinabi ko na parang tatanggalin ko na yung TikTok. Pero magbabalik loob ako sa TikTok, guys. Kung gusto nyo makita yung mga social medias ko, nasa description box lang naman sila dyan sa baba. So, kung gusto nyo pang makakita ng ibang short contents or short videos, short art videos, nandun lang sila sa Instagram or madalas sa TikTok ako nagkakaroon yung mga drawing ko ng animes. Yan, sa TikTok sila. Babalik loob ako sa TikTok kasi kaya ko na ulit mag-TikTok. So, ayun na nga. Dito, yung design na ginawa ko is naglagay lang ako ng maliit na pumpkin para naman hindi masyadong hindi masyadong mawala sa track yung spread na to. And actually, kapag nakikita ko nga yung color orange and yellow, parang na-imagine ko yung candy na may orange, yellow, and white. Hindi ko alam kung ano tawag na yun, parang siyang mais. Pero yun nga yung habit tracker ko.